Um, Sige, hello sa lahat. Ako si Carl Lawrence Cervantes. Ito yung pag-uusapan natin ngayon, ang psikolohiya natin. Bakit ito yung pag-uusapan natin? Ang psikolohiya Pilipino, lahat naman tayo dito Pilipino. Ano ba ibig sabihin ng pagiging Pilipino? Ano ba ibig sabihin ng psikolohiya natin? Hindi naman tayo naghahanap ng national psychology. Hindi tayo naghahanap ng ganung klaseng stereotype. Ang hinahanap lang natin ay, paano ba tayo mag-isip? Tayo bilang Pilipino, tayo bilang tao sa kultura ng Pilipinas. Next po. So, describe ko lang kung ano yung ginagawa ko. Ako si, yan ako, Carl Cervantes. Isa po akong psikologista. I'm a registered psychologist. Isa po akong psycho-spiritual researcher. Ibig sabihin nito, yung mga nire-research ko, papakita ko mamaya, ay tungkol sa spiritualidad, at tinatawag natin transpersonal experience, kababalaghan. Ito yung mga nagiging interest ko. Nagtuturo din ako ng psikolohiya Pilipino sa UP Diliman at may lalabas akong libro soon, end of the year. Thanks po. So ito ilang example sa mga nire-research ko para lang may mag-gets niyo yung yung niche, yung aking interests. So lahat ng mga pinag-aaralan ko ay mga katutubong paniniwala, mga experience natin ng kababalaghan, mga duwende, engkanto, mga ritual na na-experience natin. Bakit nga ba na karamihan sa atin, meron tayong kilala na nakakakita ng multo? O kaya naman dinala sa albularyo nung bata sila? Meron bang, ayoko naman i-encourage yung ganitong paniniwala, pero meron bang campus ghost dito sa Holy Angel? Sa building ba na to may campus ghost? Ayan. May pangalan ba siya? Isa lang ba siya o parang marami sila? Marami-rami. Sa lahat ng mga school na napuntahan ko bilang estudyante at bilang guro, lahat may campus ghost. Lahat sila may iba-ibang klaseng multo. Merong mga, minsan, isang tao lang, white lady for example. Minsan, pag luma yung school, mga sundalo, yun naman yung nagiging history nila. Minsan, may mga school na mga bata na naglalaro. So ito yung mga bagay na parang mapapaisip ka kung hindi naman sa kung totoo o hindi totoo yung mga multo. Ang mas mahalaga ay, bakit tayo naniniwala sa multo? Bakit pinapayagan ng ating kultura na parang tama maniwala sa mga ganitong klaseng bagay? Sa kulam, sa kutob, sa ano pa ba? Sa mga duwende, engkanto, pag napupunta ka sa albularyo, bakit parang tama yun sa ating kultura? Wala namang tama o mali. Ang sinasabi ko lang, bakit ganun tayo mag-isip? Paano nagiging ganun ang ating pag-iisip? So yun yung pinag-aaralan ko sa aking research. Next please. Next. Yan. So ang pag-uusapan natin ngayon, tatlong bagay. Una, kaninong psikolohiya ang kilala natin? Marami sa atin dito mga psychology major. I'm sure marami na kayong naalam sa inyong intro to psych. Sa Psych 101 ninyo, yung mga tinuturo sa inyo, sila Freud siguro, sila Sigmund Freud, sila Maslow's hierarchy of needs, mga ganitong bagay. Ano kaya ang saysay na katutubong paniniwala? Bakit mahalaga na tingnan ang sariling atin? At bakit nga ba hinihiwalay ang paniniwalang katutubo sa karanasan ng mga psikologista ngayon? At pangatlo, saan, kanino, paano pwede matuto? Kung interesado kayo sa mga bagay nito, sa kababalaghan, sa katutubong paniniwala, sa katutubong psikolohiya, saan kayo pwede tumingin? Saan kayo pwede magbasa? Kanino kayo pwede makipagkwentuhan para malaman ang mga bagay nito? Tingnan natin yung mamaya. Next please. So unang-una, ang tanong natin, kaninong psikolohiya ito? Ano ba yung psychology? Pag sinubukan natin i-describe ang psychology, yung salitang psychology, yung psikolohiya na salita galing sa word na psychology. Yung salitang psychology, psyche, tsaka ology. Ology is pag-aaral. Yung psyche, iniisip natin, psyche is mind. Pero ang original meaning ng psyche ay spirit. Ito yung ating essence. Kung sa Tagalog, diwa. Ang diwa ng tao. So yung psyche, yung kanyang kabuuan, kanyang isip, puso, kaluluwa. So psychology ay pag-aaral sa ating diwa. Pero, pag sinabi natin kaninong psikolohiya to, tinatanong natin, pag pinag-aaralan natin sa school yung psychology, sino yung pinag-aaralan natin? Next please. Okay.
Okay, medyo technical lang, pero tingnan natin isa-isa. Pag sinabi nating science, meron tayong iniisip kung ano nga ba yung science. Iniisip natin, biology, iniisip natin, psychology is also a kind of science, kaya siya social science kasi tao ang pinag-aaralan. Ang science in general, para lang, minsan nakakatakot kasi siya kasi napaka-academic ng tunog. Pero ang science talaga ay gusto lang natin pag-aralan ng masinsinan ang mga bagay na hindi natin naintindihan. Pero kapag masyado na tayong nagtitiwala sa sinasabi ng mga scientist, imbis na tanungin natin, bakit nga ba ganun talaga? Nagiging scientism, which is a way of thinking na parang hindi mo na kine-question. O sinabi ng gantong scientist, o sinabi ng gantong libro, hindi mo na kine-question kung tama ba o bagay siya sa karanasan natin. Una, tinitingnan natin yung mga bagay-bagay bilang pagkakahiwalay. Nahihiwalay tayo sa mga tinitingnan natin. So kahit ang tao, bilang isang tao, bilang ako, nahihiwalay ako sa'yo. Hindi ko na naiintindihan yung karanasan mo kasi ibang tao ka na. Pangalawa, lahat para nagiging makina. So kapag, for example, sa mental health natin, kapag nagkakaroon tayo ng problema sa mental health natin, ang sinasabi ay, ikaw kasi yung may problema. Diba? Kulang ka sa disiplina, kulang ka sa whatever, ikaw yung may problema. So nagiging makina tayo na dapat laging naka-on. Dapat lagi tayong nagtatrabaho, lagi tayong nag-aaral, and so on, na hindi tayo pwede magpahinga. Pangatlo, nasusukat ang lahat ng totoo. So kung hindi siya nasusukat, kung hindi siya nahahawakan, hindi siya totoo. Pero ang dami-daming bagay na hindi nahahawakan at hindi nakikita, pero nararanasan natin bilang totoo. Pag-ibig, pag-asa, wika, mga bagay na hindi natin na me-measure, hindi mo nahuhuli ang duwende, pero bakit parang totoo ang karanasan na ganun? Next please. Okay, so ito na. Pag pinag-aaralan natin ng psikolohiya, sino ang pinag-aaralan natin? Nanggagaling tayo sa karanasang kanluranin. Yung mga kilala nating psychologist, puro sila Sigmund Freud, kahit sila, mga pangalan sila Piaget, sila Maslow, mga white men, di ba? Karamihan sa kanila, puro lalaki, puro puti, puro nanggagaling sa North America or sa Western Europe. Tapos mapapatanong ka, parehas ba karanasan ng Pilipino sa mga taong nanggagaling sa ibang parte ng mundo? Not necessarily, di ba? Nangyayari ang psychology sa isang lipunang kanya-kanya. Kanya-kanya kasi hiwalay tayo sa mga kasama natin. Hiwalay tayo sa ibang tao. So nagkakanya-kanya tayo. At gumagana ang psychology sa ganong klaseng pananaw kasi ang iniisip na ng psychology is ibang tao ka sa iba. May sarili kang pag-iisip, hiwalay sa ibang tao. Pangatlo, ang mental distress, mental illness, mental condition, lahat ng mga karanasan natin, depression, anxiety, and so on, ay sinasabing sakit ng utak. So meron tayong mga terms like siraulo, term na to, baliw, buang, mga bagay na ito ay ini-imply natin na nasa utak lang ang karanasan ng mental health. Ano pa ba yung mga terms natin? Maluwag ang tornilyo. Diba? Pag sinabi natin maluwag ang tornilyo niya sa utak, kasi sabi natin is parang siyang makina na parang hindi tama yung pagpihit ng tornilyo. Gets ba? So, ang tingin natin sa tao parang makina. Pero hindi naman tayo robot, di ba? Nanggagaling tayo sa karanasang magkasama tayo. Next please. So yun, kaninong psikolohiya ito? Yung picture na ito, isa sa mga naging colonial picture, panahon pa ng mga Amerikano nung nandito sila sa Pilipinas, nung sila yung ating colonial authority. Nahiwalay lang tayo sa US noong 1946. It seems like a long time ago, pero actually parang kailan lang ang 1946. So ito example ng picture mula sa isang magazine nila. Ito kilala nyo, di ba? Si Uncle Sam. Tinuturuan niya. Actually, mas malaking picture pa yan. So ito yung mga colonies ng US ng panahon. Cuba, Puerto Rico, tapos ayun yung Philippines. So ito siya. Yung Philippines. So galing ito sa mga ganong klaseng pagtingin sa atin. Kasi ang tingin sa atin, dahil iba yung kulay ng balat natin, parang mas madumi kumpara sa kanila kasi puti sila. Tapos, kulang tayo sa pag-iisip kasi ang tingin sa atin ay tribal, primitive. Hindi katulad nila na sila daw, meron silang sarili nilang civilization. Meron silang society. Tayo, meron naman din tayo, pero hindi kasi nila naiintindihan. Kaya, ang tingin nila sa atin ay mas mababa. Ang tawag nga sa atin noon,
our little brown brothers. Yun yung tawag nila sa atin noong panahon. Kaya ang pagpunta nila dito, para daw educate ang mga little brown brothers, para daw turuan, para maging tao, essentially. Yun. So, ang pamantayan natin ng talino, galing, pagpapakatao, ay banyaga. Meron na ba ditong psychology test for whatever reason? I'm sure may mga nakapagdaan na ng mga psychology test, personality test, mga ganyan. Yung mga Rorschach or yung mga thematic, may mga napakitang picture, tapos magsusulat ka ng kwento. Lahat ng mga ito galing sa Western norms. So, minimeasure nila muna, kung sa statistics pa, minimeasure muna nila kung ano yung nagiging sagot at normal sa karanasan nila, tapos yun yung ina-apply sa kung saan-saan. Iba yung norm natin, iba kasi yung karanasan natin, iba yung personality natin. So, hindi siya magtutugma. Pero, kung yun yung ginagamit nating test, magmumukhang nasa baba tayo, di ba? Kasi hindi natin gets. Right? So, dala to ng kolonyalismo, yes, pero pinagpapatuloy din siya ng globalization. Kasi pag nasa social media tayo, ang nakikita natin kadalasan, ang media din ng kanluranin. Ang media din ng Western. Hollywood ang nagiging standard natin. So, hindi siya laging akma. Hindi siya laging intuitive. Yung mga bagay na nararanasan natin ngayon, hindi lang sa psychology, pero kahit na rin sa ilang mga proseso kailangan natin pagdaanan. Transportation systems natin, kung paano ginagawa ang mga urban design, ang mga lungsod sa Pilipinas. Parang hindi rin siya tugma sa ating karanasan. Nakikita natin kasi ang daming problema, di ba? Parang ang daming traffic, ang hirap gumalaw. Bakit kaya? Kasi hindi siya tugma sa ating intuition. Next po. Okay. So, tingnan naman natin ang katutubong paniniwala. So, naiintindihan naman natin vaguely na meron tayong tinatawag natin colonial mentality. Tumitingin pa rin tayo sa ibang lugar, sa banyaga, sa US, bilang standard ng ating karanasan. Sinasabi pa rin natin na mas magaling kapag ikaw ay nakapagtapos sa US o kapag ikaw nagtatrabaho sa US, parang yun pa rin ang nagiging standard natin. Meron pa rin tayong mga bagay-bagay na hanggang ngayon, hindi natin naiisip na colonial mentality pala siya. Ang pagtingin natin sa kailangan matamos yung ilong, kailangan matangkad, kailangan maputi. Mga bagay na ito na colonial mentality. Mga bagay tulad ng pagsusuot ng jacket sa napakainit na weather. Sinasabi natin, kasi fashion, tiis ganda. Ba't kailangan mo magtiis para maging maganda? So ito yung mga bagay na medyo napapaisip tayo, colonial ba ang ganong klaseng pananaw? Hindi ba yun normal sa atin? Ba't nga ba tayo magsusuot ng napakakapal na damit sa mainit na panahon? Gets ba? So ano nga ba ang katutubong paniniwala? Ano ba ibig sabihin ng katutubo? Una-una. Iniisip din natin na pagkatutubo, ito yung mga tao na hindi nawala sa lungsod. Di ba? Sinasabi natin katutubo, indigenous people, mga taong nasa bundok o kaya naman nasa rural na lugar. Pero, bakit natin sila nahihiwalay? Hindi ba kayo katutubo sa Pilipinas? Hindi ba kayo pinanganak dito? Hindi ba kayo pinalaki dito? Hindi ba kayo tumubo sa kulturang ito? So yun yung tinatanong natin kung sino nga ba ang katutubo. Pero kung sasabihin natin sa katutubong psikolohiya, yung psikolohiya ngayon ay galing mismo sa mga taong nandun sa kultura na yun. Sila yung katutubo sa kultura na yun. Tayo, bilang Pilipino, katutubo tayo sa kulturang Pilipino. Next, please. Ayan. Bakit nga ba mahalaga pag-aralan ang katutubong psikolohiya? Una, sumusunod tayo sa galaw ng lipunan batay sa pagpapahalaga nito. Ano ba yung pagpapahalaga natin? Meron tayong hiya, pakikiramdam, utang na loob, mga bagay na tinatawag natin ngayon na bilang toxic. Bakit nga ba toxic ang mga bagay tulad ng hiya at utang na loob? Bakit toxic maging ganon? Kasi nasa lipunan tayo na nagkakanya-kanya na tayo. At syempre toxic talaga na isipin ng ibang tao kapag kailangan ako lang yung manalo, kailangan ako lang yung maging nasa taas. Pangalawa, pinag-aaralan natin ang katutubong psikolohiya kasi mas angkop ito sa kultura, ang serbisyo natin. Ang hirap sigurong, meron ba dito ang gusto maging psychologist eventually?
Diba? Great. Alam niyo ba na may isang psikolohista para sa 80,000 na Pilipino? Ito yung napakaliit na ratio. Napaka-konti lang po ng psikolohista sa Pilipinas o mental health professional. Isang psikolohista, isang mental health professional for 80,000 to 100,000 Filipinos. Napakaliit nun. Compared natin sa ilang albularyo bawat Pilipino. Isang albularyo for 300 Filipinos. Ibig sabihin, mas maraming albularyo sa Pilipinas. Mas maraming lumalapit sa albularyo kaysa sa pupunta siya sa doktor. Hindi lang dahil mahal magpagamot, pero dahil mas malapit sa kultura yung mga karanasan ng albularyo. Mas naiintindihan nila na, okay, gets ko yan, gets kita. Minsan hindi nagigets ng psikolohista. At kung hindi culturally competent ang ating karanasan, ang hirap sabihin sa mga tao na parang, ganito kasi yan, psychologist, nag-English tayo. Hindi natin nagigets, hindi natin na-explain na maayos. At hindi nila nararamdaman na parang, nga no, ganun nga yung karanasan ko. Kasi ang dami nating alam na therapy speak na hindi naman Pilipino ang karanasan. Pangatlo, hindi banyagang pagtingin sa sariling atin. Tayo ang tumitingin sa sariling atin. Sino ba tayo? Sino ba ang ginagamit nating mata para tingnan ang sarili natin? Pag sinasabi natin meron tayong Pinoy pride, di ba parang may Pinoy pride na tayo para sa mga taong kinikilala sa ibang bansa? Pero pag nandito sila, parang hindi natin sila kinikilala. Bakit ganun? Bakit mas mahalaga sa atin na nakikita tayo ng ibang tao kaysa sa nakikita natin ang isa't isa? Next po. So, paano natin makikilala ang sarili natin? Sa tatlong bagay para sa pagkataong Pilipino. Sa isip, sa salita, sa gawa. Tingnan natin isa-isa. Next po. So, una, sa isip. May kilala natin ang sarili natin sa ating pag-iisip, sa ating pagtanaw. Yung tinatawag na kinagis ng psikolohiya, ang tawag lang dito ay common sense. Ano ba yung common sense natin? Hindi natin naiisip na ganito na pala yung psychology natin kasi napaka-common sense na niya na hindi na siya common sa atin. Parang wala lang. For example, kapag meron kang na-meet na tao na masungit, di ba sinasabi natin, kulang siguro sa aruga itong tao na to. Hindi yata siya pinalaki ng tama. Malay ba natin, di nga natin siya kilala. Pero nag-assume na tayo. Bakit? Kasi yun yung nakasanayan natin. Yun yung folk psychology natin. Yun yung kinagis ng psikolohiya natin. Another example of kinagis ng psikolohiya, kapag meron kang kaibigan na masayahin naman siyang tao, tapos biglang one day, biglang parang ang init ng ulo niya, ang dali niyang magalit, ano sinasabi natin? Tinutoyo siguro. Sinusumpong siguro itong tao na to. Yun yung explanation natin. Yun yung kinagis ng psikolohiya. Malay mo ba kung anong nangyari sa kanya? Pero meron tayong explanation na handa. Kasi yun yung sinasabi ng kultura natin. Sentido común is common sense. Ano nga ba yung common sense sa atin? Pag sinasabi natin, walang hiya itong tao na to. Wala siyang pakikisama. Wala siyang pakikiramdam. Lahat ng mga bagay nito ay common sense. Subukan mo i-explain ang pakikiramdam sa taong hindi ganun yung kultura. Hindi niya magigets yun. Hindi niya maiintindihan na kailangan mo palang makiramdam sa ibang tao. Kasi tayo, ganun. Maaaring sa iba, hindi. Next po. Sa salita, pangalawa, saan natin nakukuha ang mga karanasang Pilipino mula sa ginagamit nating mga wika? Alam mo ngayon, Filipino yung wika ko, pero mostly kasi Tagalog din ang Tagalog-based ng Filipino. Sa iba't ibang wika sa Pilipinas, sa iba't ibang mga etolinguistikong pangkat, iba-iba rin ang karanasan. Sa Ilocano, for example, merong konsepto ng nakem. Diba? Meron mga Ilocano dito? So alam mo yung konsepto, diba? Yung nakem na konsepto. Which is yung nasa loob-looban ng isang tao, minsan lumalabas. Sa Visayas naman, merong konsepto na tinatawag na kahimtang. Yung kahimtang, ito yung kalagayan natin sa paligid natin. Meron silang konsepto kasi yung kahimtang, ay ibig sabihin nun is kahimutang, ibig sabihin nilalagay, butang. Sa Tagalog, kalagayan. Kalagayan, ganun din, nilalagay mo. Kung saan ka nilalagay, dun ka lumalaki, dun ka gumagaling. Kalagayan is your condition in your space. So may mga ganito tayong pag-iisip sa mismong salita natin. Kahit yung mismong prefix na ka, yung mismong salitang ka, meron din siyang ibig sabihin. Kaya natin siya nilalagay sa harap ng mga salitang
relational. For example, pag sinasabi nating kapatid, kapatid is sibling, di ba? Patid, yung salitang patid actually means hiwain, putulin, to cut. So, ibig sabihin, pag kapatid mo siya, you're cut from the same cloth or womb. Ganyan. Kaya din natin sinasabing tol, oy tol. Kasi tol comes from utol, which comes from putol, which comes from kaputol. Ibig sabihin, kapatid din. Or naputol ka mula sa parehas sa bagay. Kung sa Hiligaynon pa, nung kinuwento ko ito sa isang kakilala ko, sabi niya, yung sibling, yung kapatid sa Hiligaynon is utod. Utod also means to cut, utod, para tanggalin, putulin. So ganun din, kabiak, also, kabiak is lover, asawa, partner. Biak also means to break, meaning fragments of the same thing. Kabiak, I share my fragment with you. Diba? Isa pang salita, yung pag dinagdagan mo naman ng an sa dulo ng isang salita, so ka sa harap, an sa dulo, nagiging category siya or nagiging state or condition siya. So pag sinabi natin kadilim man, yung root niya is dilim, so ibig sabihin, it's a state or category of darkness. Mga tao na nasa kadiliman or itong lugar na to ay napapasailalim sa kadiliman. Kasamaan, kaliwanagan, lahat ng mga bagay, kabataan, kaligayahan. So lahat ng mga bagay na ito explains a state, condition, or category. Another example is kaibigan, which is friend, right? Yung salitang ibig means hindi lang love, pero sincerity. Kasi ibig sabihin. Ano yung ibig kong sabihin sa'yo? Right? So pag sinabing kaibigan, it's someone I share sincerity with. And to love someone, pag-ibig, means to be sincere and honest with the person that you love. Diba? So itong mga bagay nito galing sa wika. So wika mismo, nakikita natin na meron tayong sariling pag-iisip. Kahit yung salitang hiya, hindi lang siya hiya. Iba-iba rin yung implication niya. Pag sinabi natin napahiya, pinahiya, diba? Kinahihiya, diba? Napapahiya, nahihiya, iba-iba yung implication niya, dagdagan mo ng kung ano-anong mga salita. Right? So doon ang gagaling. Kahit yung salitang bayanihan, na meron ding an sa dulo, kasi yun yung shared experience. Pag yung an nasa dulo, yun yung shared experience. Kaya sinasabi natin, inuman. We share na nagiinuman tayo. Kainan. Dito yung lugar kung saan tayo kumakain together, kainan. Bayanihan is bayani, to be a hero para sa bayan. Bayan is not necessarily country, but mostly a group of people. So bayanihan, to be a hero for a group of people. So yun. Nasa mismong wika natin na nandun yung mga pinapahalagahan nating mga bagay-bagay. Subukan yung hiwa-hiwalayin. Another example na sobrang natuwa ako nung nagbabasa ako ng dictionary. Alam ko napaka-nerd activity nito. Pero nagbabasa ako ng dictionary. Yung Tagalog dictionary, kasi minsan may etymology. Kanluran at silangan. Yung silangan is east, di ba? Silangan is kung saan sumisilang ang araw, kung saan siya nabubuhay. Silang, sumisilang ang araw. Kanluran, which is west, saan siya nalulunod. Lunodan. Kanluran. Doon nalulunod yung araw. So kita mo, dun sa mismo mga salitang ganito, nakikita natin na meron tayong hidden meanings, meron tayong psychology na nakatago at nakaukit sa mismong wika natin. Next po. Okay, sa gawa, madaming ini-imply ang mga tradisyon natin, hindi lang sa pang-araw-araw nating galaw, pero pati na rin sa ating mga spiritual na paniniwala. Yung term sa Tagalog is tabi-tabi po. Kapag dumadaan ka sa mga madamong lugar, tabi-tabi po. Sino yung tinatabi-tabi mo? Sinasabi natin kasi may mga espiritu na ayaw mong apakan, ayaw mong mabanggaan, baka manuno ka or what. Pwede nating sabihin na it expresses a sense of relationship sa nature. Pero hindi ba parang, hindi lang naman Tagalog ang tabi-tabi po. Meron din sa bari-bari ako. Diba? Ilocano, yes, bari-bari. Excuse me. Makikiraan po, apo is yung
parang noble lord or someone na doon din nanggagaling yung salitang po, apo, po. So yun. So ang dami nating paniniwalang ganun. Meron din tayong mga paniniwala na yung kultura natin ng pagsabi ng kain tayo, di ba? Uy, kain tayo. Pag hindi mo kilala yung tao, kahit na hindi mo siya kilala, sabihin, tapos kumakain ka, sabihin, kain tayo. Kasi gusto mong makisama sila. So may pakikipagkapwa sa ganung klaseng paraan. Pero alam niyo ba, na sa mga ritual sa Pilipinas, ganun din yung ginagawa sa mga espiritu. Nag-aalay din ng pagkain. Ito rin yung ginagawa ng mga Ifugao, naglalagay sila ng nganga, parang yung minumuya nila. Yun yung binibigay nila sa mga taong hindi pa nila kilala, para sa mga tao na hindi nila kilala, parang, uy, magkakilalan tayo, ito yung pagkain. Yun din yung nilalagay nila sa mga ritual nila, sa panagatang nila. Yun din yung ginagawa. So, ini-extend natin yung pakikipagkapwa na hindi lang sa tao, pero pati na rin sa kalikasan, pati na rin sa mga espiritu, sa mga duwende na ayaw nating banggaan, ayaw nating tamaan, iniingatan natin. At ito pa yung isang salita, yung kapitbahay. Ba't nga ba kapitbahay yung tawag natin sa neighbor? Kasi magkakapit yung bahay ninyo. Kapit meaning relationship, bahay meaning space. So nagsishare din tayo. Sabi nga nila, yung mismong salitang kapwa, galing din sa salitang kapuwang. Puwang meaning space. We share the space. So yun. So nakikita din natin sa mga tradisyon natin. Pero hindi lang sa mga katutubo o mga animistikong tradisyon. Nakikita din natin ito sa mga na-Kristiyano na mga kultura. Pwede natin pag-usapan yung next time yung mga anting-anting mga bagay nito, mga gayuma, bahagi din ito ng mga paniniwala natin. Bakit nga ba ganun? Tapos nagre-relasyon din tayo sa mga espiritu. Ang tinatawag natin kay Jesus, di ba? Papa Jesus. Bakit Papa Jesus or something? Or Papa God, ganyan. Kasi ginagawa nating amain or inaama natin yung mga ganong klaseng mga espiritu. Amang bathala din ang tawag ng ilang mga animistikong grupo sa kanilang Diyos. Next. So, ang mundo ayon sa katutubong paniniwala. Lahat ng bagay, tao, hayop, lugar, lahat ay may buhay. Mga gubat, mga ilog, mga puno, lahat ng mga bagay ay may buhay. Paano natin nararamdaman to? I'm sure meron na rin kayo na experience sa pag may dinadaanan kayong puno, parang nangingilabot kayo, parang may mabigat na presence. Yun. Yun yung karanasan na nararanasan din ng mga animistikong tao, na parang may feeling dito na hindi ko ma-explain. Hanggang ngayon, marami pa rin mga bali-balita sa news o kung saan man, i-search nyo rin online, na may mga school na pag pinutol yung puno, sasapian yung estudyante. Hindi ko naman kayo tinatakot, pero sinasabi ko lang na yun yung nangyayari. Minsan nagkakaroon ng ganong experience. Hanggang ngayon, may ganon pa rin paniniwala na sinasapian yung mga tao. Actually nga, sobrang daming cases ng pagsapi dito sa Pilipinas na magtatayo na sila ng exorcism center. Alam niyo ba to? Magtatayo sila ng exorcism center sa Metro Manila dahil ang dami-daming cases ng pagsapi. Pangalawa, nakikipag-ugnayan ng tao sa kapwa at kalikasan. Paano natin alam to? Pag pupunta ka ng albularyo, kung meron na ditong dinala sa albularyo, ang una nilang tatanungin ay, ano bang ginawa mo? Sino ba yung sinaktan mo? Sino ba yung, kung hindi man espiritu, baka mangkukulam o mambabarang. Baka meron kang sinaktan. So yung sakit natin ay dahil meron tayong nasaktang tao. Pangatlo, ang kalusugang pangkaisipan ay nasa kalooban at ginhawa. Sa local na psychology, kahit yung mga psychologists ngayon, ini-embrace na yung konsepto ng ginhawa bilang bahagi ng ating well-being. So pag pumupunta ka sa isang therapist office na maalam din sa SP, yun din yung ginagamit nilang explanation, nasa ginhawa. Ang salitang ginhawa, galing siya sa salita para sa spirit, para sa breath ng isang tao, hininga ng isang tao. Di ba pag namatay ang isang tao, sinasabi natin, tumigil ang kanyang hininga o kinuha ang kanyang hininga. Yun yung ginhawa niya. Right? Nararamdaman din natin ito at bahagi din ng folk psychology natin na kapag parang matamlay ang isang tao, walang gana,
pag mabigat ang kanyang karanasan, parang mabigat ang pakiramdam, walang gaan, itong mga kasama din natin sa kalusugang pangkaisipan. Nasa kalooban natin ang karanasang ito. Next one. So gumawa ako ng meme tungkol sa psikolohiyang Pilipino. In case na interested kayong tingnan ang mga bagay ito, tingnan natin isa-isa. So ito yung mga meme ko. Meron kasi akong page sa Instagram, Psikodewa, dito ko pinupost. So, alam niyo naman yung theme ng meme na to, no? So may iceberg, palalim tayo ng palalim. So sa taas, sa pinakataas, yan sila Virgilio Enriquez, Rogelia Pepua, mga kilala, mga batikan, si Alfredo Lagmay sa karanasan ng psikolohiyang Pilipino. Sabihin natin kapwa, yung psikolohiyang Pilipino, yung cross-indigenous na tinatawag nila, lahat ng ito ay nasa taas. Yun yung alam natin. Yun yung alam natin sa mga classes natin ng psikolohiyang Pilipino. At yun din yung tinuturo sa inyo, I'm sure, sa psikolohiyang Pilipino, yung ganitong klaseng pagtingin. Pag lumalim tayo ng konti, yan sila Violeta Bautista, si Dr. Salvador, Catherine de Guia, sila naman, tinitingnan na nila yung mga kapwa bilang espiritualidad. So yung kapwa na tingin natin, psychology lang, di ba? Pero sabi ko nga, nag-i-extend din siya sa karanasan natin sa mga duwende, sa mga engkanto, and so on. Nagiging spirituality siya. Psikolohiyang pangrelihiyon, kababalaghan, kutob, paniniwala, kapalaran, pakikipagsapalaran, lahat ng mga bagay na ito ay bahagi sa level na ito. Ako lang yung gumawa nito ha, so parang ako lang din yung nag-assume na ito yung mga levels, pero pampalalim lang. Pagdating dito, sila Teresita Ubusan, Leonardo Mercado, sila naman, nagiging indigenous yung philosophy natin. Ito yung konsepto ng buot, loob, nakem. So yung loob, ito yung kalooban natin, pero sa Bisaya, meron ding term na buot. Diba? Related din siya sa bait ng isang tao. Yung nakem naman sa Ilocano, mga konsepto na parang nagtatahi-tahi mula sa norte hanggang sa timog. Kitang-kita natin na meron palang connection ng mga salita. Meron din tinatawag na baybayin mysticism, pero medyo bago-bago na ito. Yung baybayin mysticism, ang example nito ay ganito. Yung baybayin para, sana ko may blackboard na masusulat ko. Pero yung baybayin para sa ka, so sabi ko kanina, di ba, kapatid, kaibigan. Yung itsura ng ka is wavy line, dalawang wavy line na magkadugtong. Gets ba? Nakikita niyo lagi yun, yung mga ka. Ayan, wavy line, dalawa, tapos magkadugtong. Ngayon, yung isang wavy line ay ha. So pag nagdodrawing ka ng ha, isang wavy line na ganyan. So hangin, yes, hininga, espiritu, ginhawa, ha. So isipin yung ka ay connection ng dalawang espiritu. So kaya natin siya ginagamit sa kapatid, kabiyak, kasama, kaibigan. Pag meron kang kapatid sa isang grupo, sinasabi natin, ka Erning, ka Teresita, yun yung pinapangalan natin sa kanya, ka. Kasi connected yung spirit natin sa kanila. So yun yung ilan sa mga example ng baybayin mysticism. So ka as a connection. Yun din sinasabi ni Teresita Ubusan. Pag lumalalim na tayo, medyo parang tumitingin tayo sa mga medyo nakakatakot na pag nawawala na tayo sa sarili natin. Yung shaman bilang psikolohista, yung bailan, folk healing sa psikoterapiya, yung Encanto madness, meron tinatawag na Encanto syndrome. Yung Encanto syndrome, yun yung kapag na-engkanto ang isang tao, tapos sinaniban siya. Tapos yung nararanasan niya, ang tawag doon, Encanto syndrome. Sapi, langkap, sanib, yun din yung mga konsepto. Sila Jaime Bulataw at si Francisco Demetrio. Si Father Bulataw, nung buhay pa siya, namatay siya noong 2015. Na-meet ko siya before siya namatay. Pero nung nagkaklase pa siya, ang ginagawa niya, psychology classes, parang hinihypnotize niya yung mga estudyante niya. Tapos sinasapian din sila ng mga kung sino-sino. Hindi lang mga masasamang espiritu, pero pati mga historical figure. Mother Teresa, Ramon Magsaysay, Jose Rizal, minsan sumasapi sa mga estudyante. So yun yung mga karanasan ng mga ng Pilipino kasi sanay tayo sa ganong klaseng paniniwala. Bukas ang kultura natin sa ganong klaseng paniniwala. So basahin niyo yung mga kwento ni Father Bulataw, napaka-interesting. May time naman ako, ikwento ko yung isa niyang case. Meron siyang case sa Quezon City. Ang pangalan ng papel ay Case of the Quezon City Poltergeist. Alam niyo yung poltergeist? Poltergeist is kapag merong gumagalaw ng mga gamit sa bahay niyo na wala namang tao. So
So yun yung poltergeist. Okay. Ang kwento niya was, sa isang bahay sa Quezon City, matagal na itong nangyari ito, sa isang bahay sa Quezon City, merong isang, yung ano nila doon, yung katulong nila, kasambahay nila, parang may nambabato ng bato sa kanya, galing sa bintana. So syempre, tinawag nila yung polis. Hindi mahanap ng polis kung sino yung nambabato. Binantayan na and everything, pero hindi mahanap ng polis kung sino yung nambabato. So tinawag nila si Father Bulataw. At ito yung nalaman ni Father Bulataw. Apparently, yung katulong na yun, yung kasambahay na yun, meron pala siyang tita na doon din nagtatrabaho sa bahay na yun. Hindi pala maganda yung relasyon nilang dalawa. Parang masama yung relasyon nila. Lagi siyang pinapagalitan, ng tita yung nakababatang katulong. Tapos nagkaroon siya ng sama ng loob at sinasabi ni Father Bulataw na baka doon nang galing yung psychic force. Yung force na kinikimkim nung nakababatang katulong. Yun pala yung nagpapagalaw sa mga bumabato. So yun yung explanation niya. Pero yung explanation ng mga tao sa bahay, kasi may duwende. So ang ginawa nila, tinawag nila yung isa nilang kakilala na kinakausap daw yung mga puno para tanggalin yung duwende. Tapos nung tinawag siya, parang sabay din nangyari na nawala din yung poltergeist na yun. So yun yung mapapaisip ka na parang, so ano ba? Ito ba ay psychic force or projection o paranormal na kung ano-ano na kakayahan ng tao? O meron ba talagang duwende na nandun? So, napaka-interesting ng mga ganitong cases kasi meron din ako mga kilala na lumalapit din sa akin na sinasabi nila, meron akong ganito-ganitong klaseng karanasan na pwede kong i-explain bilang psychologist in a psychological way, pero pwede rin siyang i-explain in a paranormal or folklore way. Another example, meron nagkwento sa akin, ito naman personal na kwento. Meron daw siyang kapatid na, young woman, na every time siya nililigawan ng isang lalaki, lagi siyang sinasaniban siya, nagkakaroon siya ng trance state. Ang explanation ng mga tao sa lugar nila, meron daw kasing nanliligaw na engkanto sa kanya. So nagseselos yung engkanto. So every time na may nanliligaw na lalaki, nagseselos yung engkanto, sasapian niya yung babaeng yun. So bilang psychologist, kung kayo rin, meron kayong maharap na ganitong klaseng case in the future, wag naman sana, pag may na-experience kayo ganitong case, pwede nyo siya tingnan, okay, tingnan natin sa folklore, okay, pwedeng posible na kung totoo yung engkanto, whatever, pwede. Pero pwede rin natin tingnan in a psychological way. Sabihin natin na, baka kasi, hindi siya sanay na merong nanliligaw sa kanya. Titingnan mo yung relationship niya sa pamilya niya. Titingnan mo yung kanyang experience. Baka hindi siya sanay, since never pa siya nagka-boyfriend, na meron palang nagkakaroon ng attraction sa kanya. At hindi niya maharap yun psychologically, kaya gumagawa yung mind niya ng protection para sa kanya. At yung protection na yun, ay yung engkanto. So yun yung isang posibleng explanation sa ganung klaseng karanasan. So ito yung mga kababalaghan na parang kakaiba, napaka-interesting. Meron palang connection sa ating kultura. So yun yung mga nasa mas malalim na karanasan ng kababalaghan natin. At yun din yung mga sinusulat ko minsan sa mga papel. Next po. So, tingnan natin ngayon ang mga taal na karunungan. Ano yung mga pwede nating kunan ng impormasyon, kunan ng mga karanasan. Next po. Kanino ka pwedeng matuto? Sa mga matatanda. Lagi tayo nagsasabi na parang, kwento ng matatanda and so on. Okay, edi makinig tayo sa kwento ng matatanda. Makinig tayo sa kwento ng mga lolo't lola natin. At hindi lang mga lolo't lola, pati na rin yung mga taong nandun lagi. May mga tao na kilalang kilala na sa isang lugar. Siya na yung parang tinatanungan lagi. Kausapin natin siya. Kilalanin mo siya. Pwede na tayo tumingin sa mga mananaliksik. Tingnan natin yung mga libro nila. Kausapin natin sila. Lahat ng mga kakilala ko na obsessed sa mga ganitong klaseng bagay, excited lang din sila mag-share ng kanilang kaalaman. So, tanungin nyo lang. At syempre, meron din tayong culture bearers. Ito yung mga tao na nagmumula din sa mga indigenous communities. Sila rin, mga teachers. Gusto lang din nilang magturo. Meron akong mga nakilala mula sa Mindanao. Mga teachers din, mga indigenous teachers din. Sinasabi nila na, punta kayo sa amin. Kung magiging tourist lang din naman kayo,
bisitahin nyo yung mga schools namin, yung mga schools of living tradition namin. Doon kami nagtuturo ng wika, ng sayaw, ng kultura, iba-iba. Right? So, yun yung, kung tatawagin pa natin, ethical tourism. Na hindi lang basta-bastang papasok para kumuha, pero papasok para matuto. Diba? Next. Saan ka pwedeng matuto? Ngayon, alam ko naman na hindi tayong lahat merong kapasidad na pumunta sa kung saan lugar sa Pilipinas. Alam ko rin na hindi tayo lahat may connections, mga kung sino-sino tao. So, pwede na tayo matuto on our own. Sa Silid-Aklatan, ang dami-dami mga libro, mga akat. Mamaya papakita ko yung mga librong ako mismo na gustuhan ko na madaling basahin. So mga Silid-Aklatan, madami dito. I'm sure dito sa mismong building ninyo, sa mismong campus ninyo, madami kayong mga books na nakatago. Online archives, napakaraming mga journal na libreng-libre na pwede nyo basahin, mga essays, mga articles, mga tao na nagpo-post online, at syempre pakikipagkwentuhan. Madami rin kayong matututunan sa kapwa ninyo. At kaya, mabilis lang din yung magiging lecture ko kasi gusto ko magkwentuhan din tayo. Marinig ko rin yung mga kwento ninyo. Kung meron kayong tanong pagkatapos nito, pwede nating palalimin yung usapan natin. So, makikipagkwentuhan. At by the way, kung magre-research kayo, kung nag-iisip na kayo ng thesis, alam ko malayo pa to, pero kung mag-iisip pa kayo ng thesis ninyo, pwedeng gamiting method ang pakikipagkwentuhan. Ito ay isang indigenous method. Pwede nyo gamitin ito. Madaming mga papel tungkol dito. Kung interesado kayo, napakadali lang yan gawin kasi yun na rin yung ginagawa natin bilang Pilipino. Nakikipagkwentuhan tayo. Next. So last na. Recommended readings. Mga babasahin na nire-recommend ako sa inyo kasi napaka-interesting nila. Merong bagong labas na libro, sila Dr. Bautista, Dr. Salvador, ang ginhawa bilang hangarin at balangkas. Itong pagtingin, medyo ano lang siya, medyo very academic lang yung librong to. Pero kung gusto nyo matuto kung ano nga ba yung ginhawa, paano nga ba na-experience ang ginhawa sa school, lalo na, kasi sinulat nila ito para sa universities. Sinulat nila ito para sa mga estudyante, sinulat nila ito para sa mga teachers at sa mga administrators ng universities. So makakatulong talaga sa atin ito. Pangalawa, itong ginawa nila Mendoza at Strobel na Back from the Crocodile's Belly. Matagal na siyang na-publish, pero ngayon lang siya na-republish ng, I think UST yung nag-publish ito, Back from the Crocodile's Belly, Babaylan Studies. Ano yung Babaylan Studies? Ito yung karamihan sa kanila, mga Pilipino sa diaspora, so nasa ibang bansa. Pinagpapatuloy nila yung psikolohiyang Pilipino, tawag naman nila Babaylan Studies. So yun naman ang kanilang karanasan. So tinitingnan nila yung mga tattoo ng mga pambabatok, tinitingnan nila yung karanasang babaylan, tinitingnan nila, may sinatawag na babaylan feminism, meron din ganong klaseng pagtingin. Yung isa sa mga paboritong libro na nagsimula sa aking interest sa Filipino psychology is yung libro ni Father Bulatao, Phenomena and Their Interpretation. Dito niya kinikwento lahat ng mga paranormal experience niya, lahat ng spiritual, kakaibang, mga ESP, telepathy. Yung naging research ko para sa aking graduate studies ay tungkol sa telepathy. Tungkol ito sa karanasan ng pagbabasa ng isip sa mga psychologists. So lahat tayo may kakayahang gano'n. Sinasabi ko lang, pwede niyo lang siyang i-train sa sarili ninyo. At yung libro ni Father Mercado na Elements of Filipino Philosophy, ito naman napaka-interesting. Diyan ko natutunan karamihan ng mga alam ko tungkol sa wika, tungkol sa yung mga kaan, yung mga ganyan, sa pagtingin natin sa espasyo, pagtingin natin sa oras at panahon. Diyan ko natutunan sa Elements of Filipino Philosophy. Okay? So yun, kwentuhan naman tayo. Thank you.